bugat or bungol that it cannot hear. Ang reason na yung mga panahon sa atong pag-ampo, murag wala man tubaga sa Ginoo, or murag wala may pulos ang atong pag-ampo. There is a verse to ang reason, but your iniquities have separated between you and your God. Wala makapahimula ka na to gikan sa atong Dios. And your sins have hid His face from you. Ang atong mga kasalanan may magkapatago sa iyang daong gikan sa ato. But pasabot din niya di siya padayag that He will not hear. Now, kung ato sabton maigsoon, there are 4 things. The main thing na mahimong daw samas magpakabungol ang Dios sa atong mga pag-ampo. Or gitaw siya, when God seems deaf. Murag bungot lang Ginoo, adili siya katubag or makapaminaw sa atong pulong. Kung ana na nga ganing kahimtang, when God seems deaf, these 4 things, the main thing nga atong hisgutan karon, mo ni siya ang reason, no, tungod sa atong mga kasalanan. The first thing, di na ako magdugay kay aron ako ma-elaborate ang lesson tanan. Ingon sa Bible, sa 1 Peter chapter 3, gikomposta siya diha o household, no? Nagitawag ito father, nagisgutan diha o mother or wife, nagisgutan diha o husband, nagisgutan diha o children, no? Unya servants. But pa sa turag gikan sa normal nga plaster sa kinabuhi o sa urag dilanto kanang urag taas-taas jutay. In other words, kanito average ngadto sa above average sa kahimtang. Kay kato mga average nga mga family wala mo mga servants. Kato above average urag naa gyud sila mga servants. No? Ano siya? So labaw na yun ang gitawag ko below average. Wala gina sa servants. Pero din ato makita kung atong sabton sa 1 Peter chapter 3, mabasa gindi mo na siya. Diri sa nag-una niya nga chapter 2 verse 18. Kung atong basahon una, alisir ta mo sa chapter 3, mabasa nato na nga na yung mga servants gisgutan diha. 1 Peter chapter 2 verse 18, the servants, be subject to your masters with all fear. Pwede na ito siya ma-apply na. Ingon nga mag-aalagad sa Ginoo. Ingon na po ng Ginoo, be subject to your master with all fear. Di lang basta kay mingtahog ta, kundi ka lang may pagkahadlok. Not only to the good and gentle. Na yung mga panahon kita magpaulipon sa tao kaya aron maka-income ta, maka-eskwela ta, no? Ingon ang pulong sa Ginoo, dili lang kung mag-submit ta sa mga tarong ng mga masters. Magtahod ta nila. Bisan pa dili daw good, no? Not only to the good and gentle but also to the froward. May kag-froward kanang dili siya maayo mo dala sa imuha. Nayuban nga mga kuan kining mga agalon, mura sila gyud gyapo, mura gyud sila kibali o magpatahor, no? Gusto gyud nila nga ilhon gyud nimo sila nya, ilhon nimo kog nga ikaw sulugoon lang ka. Pagkaon dili mo pwede mo kaon sa ilang pagkaon. Lahi gyud ang imong pagkaon. Na ako'y nabaluan nga ang ilahang pagkaon mais. O niya, sumuhon pagyod, ang ilang sudan, ginamos, nga uluron. Butangan na lang o kanang tawas, aron patayan. Hinoon, gisahon mo po nila, lutoon po nila, pero apil ang ulo na to. Mas lami pa daw ang sudan sa irok o sa ilang iring kaysa ilaha. So, ano sila ng mga masters, as a froward masters. Pero ingon ang Bible, samtang nangagalon ka, dapat nagsubmitar ka sa iya. Na kung atong sabton sa tinawhanon maigsoon, kung ang tao musubmitar ngadto sa tao sa leadership or sa iyang panggamanan tungod kay ilalom kay servants ka, unsa na lang sa atong pagka-servant diya sa Ginoo?
Kung mag-aalagad ta sa Dios, dapat natin gitawag og subjection. O dili lang ana, with all fear. Dini sa Bible may igsoon sa verses 1 to 7, chapter 3. Now, mabasa natin sa 1 Peter chapter 3, verses 1 to 7. Naiyon sa verse 1. 1 Peter chapter 1, chapter 3, verse 1. Likewise, ye wives, mga asawa, gisgutan dia, kay part na siya sa family, no? Part na siya sa home. Yan siya. Likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands. That if any obey not the word, unsay dahilan nga nung musubmitar ang asawa ngadto sa ilang bana? Tungod sa pulong, no? Kung adun na tao daw, if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives. Tungod na sa pulong sa Ginoo. Na kung atong sabton maigsoon, naana siya gitawag natong og common, no? Dinhi sa Bible, yun ang pulong sa Ginoo, sa atong panimalay magsugod gyud ni siya. Kay sa atong pag-ampo, dili lang kini atong public prayer, kung dili naapod sa atong panimalay. Gani natin ito. Position na, verses 1 to 7. Verse 2, yun ang pulong sa Ginoo, while they behold your chaste conversation coupled with fear. Na kay subjection sa imong bana nga may pagkahadlok. No? Verse 3. Whose adorning, let it not be that outward adorning of plaiting the hair and of wearing of gold or of putting on of apparel. Di lang kung pasiksik-siksik ka, di lang kung sa imong dagway, no? Kundi sa unahan sa verse 4, nag-ingon ang pulong sino, but let it be the hidden man of the heart. Dapat nindot pod kayo nga imong adornohan. Bot pasabot kung imong pagwapahan ang ibabaw, pagwapahan pod nimo sa ilalom, no? In that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. Mo na valuable. Gwapo ka kay hirdo, pula-pula imong lips na pero ngilad ang sa ilalom, away ayo. Bisa pag nindot pa kayo sinina, no? Humot pa ka kayo. Oh. Grabe gid nimo ka aligri, tan-awon ka, grabe gid kanindot ka kanawon. Pero sa sulod sa kasing-kasing nimo nilad, ingon ang pulong sino walay ayo. Kaya naa sa sulod sa ilalom mo na pinaka great price daw siya. Verse 5. Ingon sa, for after this manner in the old time the holy women also who trusted in God adorned themselves. Tinuod man sab gabisan katong una pang mga tao nga nagalaga sa Ginoo sila Sarah, no? Kinsa pa ning mga babae kani ato nag-adorn gyapon sila kaugalingon. Pero insya adorn themselves being in subjection unto their own husbands. So, ayaw mo kalimot anak nganong musunod ta ani tungod sa pulong sa Ginoo. Verse 6 palihog. Even as Sarah, no? Obeyed Abraham calling him Lord. May kag Lord, but pasot labaw ka kay sa imo ha. Manang mahisgot kag Lord. Yan siya. Whose daughter she are. Ingon ang pulong sa Ginoo, kamo daw ang mga anak ng mga babae ni Sarah. As long as she do well, ingon nga kamo nagkinabuhi daw mi anak and are not afraid with any amazement. Verse 7. Likewise she husbands, now dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. Gisguta na, no? Kung maghisguta na may igsoon, diha sa atong panimalay mag-una, kay usa sa mga hindrances nga mahimo ang Dios, no? Daw samas magpakabungol siya, wrong home life hinders prayers. Wrong home life. May kag wrong home life, ang mga asawa, di mo subitar sa bana. Ang mga bana, nagpasagad po sa iyong responsibilidad, ngadto sa asawa, ngadto sa iyang mga anak. Ayaw mo kalimot na kita gitawag husband, tungod kay natay wife. Pero gitawag na father, tungod kay natay anak. Now, ayaw mo kalimot anak, the same way, sa wife, gitawag kag wife, kay na kay husband. At the same time, gitawag kag mother, tungod kay na kay children. My son, that is a home, no? Ang mga bata, nagsulti ang pulong sa Ginoo.
nga kinahanglan magsubitar pod ang mga kabataan, no? Ingon na pulong sa Ginoo diha. Nagsulti siya na wife to be subject to her own husband. Wrong na gani ang practice sa panimalay or home life. Wrong na gani, it hinders prayer. Bisag kung saan pa na to, bisag pang ang atong kining sa na tuhod, mga kubala na lang lumuhod kaya mag-ampo gikas Ginoo. Pero wrong ang home life, mga igsoon, it hinders prayer. Masugot mo sa dili, mo gina realidad. Walang sa panimalay, dapat ayaw mo na to ang relasyon na to sa panimalay. Muna sa ako, sa tangulitaw pa ko nag-anan ko, Lord, maampok ta. Pero kung wrong na gani ang atong home life, ay gid mo kalimot, that is a hindrance to our prayers. Babagin na siya sa itong pag-ampo. Kung atong sabton maigsoon, wife to be subject to her husband. Kung kining panimalay nga, ang magari-hari asawa, guba na nadaan sa program sa Ginoo. Guba na nadaan. Musubmitar gid siya sa bana. Bisa pag lideron ka nga asawa, dapat mo submitar gid ka sa imong bana. May problema mo, kining mo, mutabang ka sa leadership sa imong bana. Ano? Pero nakapabilin ang subjection nimo sa iya. Usa gina, no? Unya, husbands to take place as head of the home. Tungod kay head of the family man ta, kinahanglan nga ang atong pagdala sa atong panimalay na in line sa kabubuton sa Dios. Kay kung ang atong leadership mapalayo na sa kabubuton sa Dios, sama ng apila nimo bisyo, dili magina mo alma ng imong mga anak kay gagmay pa. Nya badlungon pagid ka, tudluan pagid ka, dili ka magpatuo. Kanang imong mga anak someday, mahimong problema nimo sa unahan. Kaya nga naman, imo nang gipatan-aw karon. Dili pa man sila makaiso, kay gagmay pa man kay sila, pero madagko na na. Dili nakakabadlong. O, kinsa mang problema na naguna. Gikan na sa ato, papa. Mo na malikas. Kanang bata, dili pa na siya mukha, pero gatibaan ha. Pag naa na siya igog kusog, resist niya sa simuha, di nakakapanto nila. Nga naman, gitudluan ni mo sila una. Ayaw kalimot na ang training nagsugod sa pagkabata. Manay sa Proverbs, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. My son, the first hindrance, no, sa atong prayer is the wrong home life. Ingon ang 1 Peter chapter 3. So Christians, young people, paminaw po kung ayo ha, young people, Christian young people, be obedient to your parents. Sometimes, sultihan ta sa itong ginikanan, na yung mga butang, o sa di ta kasabot. Kaya nakita sa ginikanan, wala niyo mong obserbahin, wala pa niyo mong experienceahin. Mabisag wala pa kakasabot, sa ngalan na dili ni pwede sa imuha, sunda na lang. Kaya nga naman, naituyo ang imong ginikanan sa imong kaiwan. Sometimes na yung mga command ang Ginoo sa to, sa di ta kasabot, una. Na yung mga panghitabo nga may tabo sa to, pero di ta kasabot dayon. No? Pero na yung mga purposes ang Ginoo anong tanan. Just do it. Just do it. Kaya nga naman, para na sa kayuhan na to. So, Christians, young people, musunod ta sa kabubuton sa Ginoo, or musunod ta, umuobit ta sa itong ginikanan, or mahimo tang mababagan sa atong pag-ampo. May itong musunod ta sa Ginoo, kaya aron malipay ang Ginoo po apil sa to. So that's the first thing, no? Nga gitawag siya og hindrance sa atong prayer. In Matthew chapter 5, the second thing, when God seems deaf. Number 2, Matthew chapter 5 verses 23 and 24. Ingon ang Bible sa 23, Matthew chapter 5 verse 23 and 24. Ingon sa verse 23. Therefore, if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath aught against thee,
Ikaw nangalagad ta sa Ginoo. Mudangop ka sa Ginoo. Pero sa panahon nga mopadulong ka sa paghatag o paghalad ngadto sa Ginoo, nahinumduman nimo ngay na-offend. Nakita nimo siya nga agyan mo, offended ra ba ni sa kuha? Ingon ang pulong sa Ginoo. Verse 24. Siya, leave there thy gift before the altar, and go thy way first, be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. Ang sabot pasabot sa Ginoo diya. Naghalat ta sa Ginoo or naghangyo ta sa Ginoo, hingdangop ta sa Ginoo, nagpasalamat ta sa Ginoo, pero nasayod ka nga offended ning imong igsuon. Iyon ang pulong sa Ginoo, aron dili mababagan ang imong pag-ampo. Iyon ang pulong sa Ginoo, doon sa ito niya to be reconciled. Pero pasaylo ako, nakasako sa imong brad. Oras basik, pero nakadungog kung nahiubos daw ka sa kuha, sa problema. I-reconcile din siya, no? Kaya kung magbinumulay ra na ita, yun ang pulong sa Ginoo, that is an obstruction to our prayer. In other words, to be wrong with others, it obstructs, no? It obstructs our prayer. Sa atong Binisaya, kung naatay gika-bikil, no? Gika-bikil, especially sa atong mga kaigsuunan. Pagkatapos wala nimo ma-reconcile ang imuhang kahimtang, ingin sa Bible, makababag sa imong pag-ampo. No, it obstructs. Makababag siya sa imong pag-ampo. Na kung imong sabton maigsoon, gusto sa Ginoo ang reconciliation, reconcile siya. One cannot be right with God and wrong with any else. Bot pasabot, dili gid pwede na nga right daw ka sa Ginoo nga wrong man ka sa uban. Dapat i-reconcile nimo aron malipay pud ang Dios nga imong duolan. Pero na sigingon kibali nga unsay dili gusto nimo nga buhaton nila sa imo, ayo buhata sa uban. Sa Ginoo dili man malipay ang Ginoo nga manggiaway ta. So i-reconcile kaya malipay sab siya sa imo. Kung atong sabton maigsoon dinhi sa kinabuhi nato, nagihatag ka pattern yun ang Ginoo daan sa ato. But sometimes ang makababag sa reconciliation nato is the word pride. Bantayan ginato pag-ayon na. Ang garbo, ingon ang pulong sa Ginoo sa Proverbs, pasakan nimo pag-ayo sa ibabaw. Pero kung sa nakataas ko ang imong gisakaan, mo ko na imong pag-ahapa. Pride goeth before destruction. Adisir kay hagdusa niya, adisir kada auto niya, maghinambog sa kauna. Na mga panahon nga, magtrabaho ko sa computer niya, aron nga, malingaw po kibali ko, bagay, sa kanang kakapoy, bito magtrabaho sa computer, kapoy kasi makalimot ako, 2 hours na ko, naglingkod makalimot ako, kinahang tindog po ko, nung lakaw-lakaw kay, ang akong batiyon sa akong lawas, lain na paminaw, pero namin apasoron nga trabaho. Kasi maminaw ko sa news, trabaho ko, input sa mga kuhaan. Usay magtala ko sa kanang boxing. Sa boxing agi mga boxer nga ang bugiro gid sila. Sa kanang magtapar ko lang daan, mambira na daan ba? Nya tungod siya ang kahambugiro, nawa siya sa tumog. Na yung mga boxer nga tungod sa kahambugiro nila, grabe yun. Wala na gani, nadugay, hingkirig na siya. O tungod siya ang kahambugiro, wala siya mubalik siyang karir. Gusto na siyang sample lang, si Haton, kung nakadungog ng Haton, di ba? Away siya sa dihang, nag-istorya pa sila, di na doon niya dugayon, ingon niya, si Pacquiao, pakamangon na niya. Siya may wala magdugay. Wala na mahuman ang second round. Hingkirig na siya. Napidaghan ako nakita ko kuyawa na. Nakadaon lang siya siyang kaaway.
Grabe luksa-luksa niya, hambog siya nga, adik, way makapildi daw sa iya. Pag otro nga round, wala na. Na-change na. Siya na ang sige na down. Hantod na hingkirig siya. Huwag ingon ang referee, di na ipadayon, kaya mamatay na. Natanawa ko na, no? Kurang nag-celebrate siya sa early pa nga. Wala pa'y daog niya. Usahay ingon ani ang kinabuhi may igsoon. Nanghinambog ta pero wata kawalo dahil nga ikaw pa'y makaluloy sa unahan. Dili gusto ang Ginoo nga madaot ta. Aron nga dili mo babagan ang itong pagampo, i-reconcile na to. Kaya to be wrong with others, it obstructs our prayers. So, aron dili mo babagan ang itong pagampo, na yung mga panahon nga nasadaan ta or nakasakta sa uban, i-reconcile na to. Reconcile na to. Ngayon tapos sa Ginoo, kaya makasama ta niya. Pero katong nasadaan na to, tabaw kung tumakita pa sa ilo sa sila. Kaya imposible kayo nga na-right ka sa Diyos nga wrong man ka sa tao. Hindi na pwede. Natin nga, grabe na mga pag-ampul ako. Huwag magitubaga sa Ginoo. Huwag ka dungog ang Ginoo. Basin may mga problema sa palibot ni mo. Basin. Ano? So, when God seems deaf, tanawa na ikaduhabi, okay man ang akong panimalay. Wala may problema sa akong panimalay. Basin sa imong palibot, sa imong isig katao ang problema. So siha daw, no? Kaya usahay, dili tawag tagad, pero nakadaot na isa to. Sunod, one cannot be right with God and wrong with any else. Ingon sa Exodus chapter 22, no? Di na ko magdugay, di na nato na ikot na kay madugay na ko. Letter B, to be wrong with others, no? Aron dili ka mababagan sa imong pagampo, kinahanglan imong i-reconcile ang mga wrong nimo sa imong isig kaingon. Ay kaduha ka ito, debts unpaid hinder your prayers. Kung mangutang ta, sige ko balik-balik sa inyo anak, kung mangutang mo, bayad yun mo. Kung mahimo, dili dugayon. Pag na may mahimo, bahala mag-sacrifice sa atong pagkaon, nga dili na makabungga, at least na tayo makaon, pero mubayad dito sa atong yutangan. Natin na hulong, iulit. Amen? Kanang wala man kayo ulit. Kung sa'yo limot-limutan na lang na to, ayaw. Ingon pa sa usa sa akong mga mentor, kung yatagan daw ka o pagkaon, nga naisudlanan, iuli ang sudlanan. Nga naman, aron mo mahatagan tag-utro. Lanto isa ka, lanto anak ko dito, lahit ko itong iyahat. Anak, kay doon naman tong Disyembre. So, gihatagan sila o isa ka kanang bandiha ba nga kining biko. Nindot ang bandiha daw. Ingon din tong papa nga ayon na nag-iuli kay aron na tay gwapo nga gamit. Ako namin ako, di po ko magilabot kay ilaha man to. Pero sa diha nga nag-istorya-istorya namin, nag-istorya mo. Lalo po yung abot, lain. Hala? Hindi siya. Lain para si Kuan, anak. Lipay siya, kaya kita na. Hindi ko. Murag, daghan naging mga gamit nga nasa imuha diri ba? Basin maabot ang panahon na kanang nang gihatag sa imuha. Muhatag po unta sila, pero naman sila kasudlan. Wala ko nga, iuli, gid na. Kaya wala. Nga ko nga, basin sa sunod ba, manghatag po tayo sila dugang, pero sila nagkabutangan. Moro, ang istorya ginang iuli na, kaya namutang ang kontrol. Ano ba, no? O sa pala ay, direct order o indirect order. Ano ba? Sa Bible, giklaro gina, ang mga tarong daw, mubayad yun sa utang. Amen? Kaya kung nangutang ka, kung wala kang mubayad, wrong ito gihimo ni mo sa imong isig kaingon. Gihulaman ko ni mo siya. No, ni mo gili. Oh. Ya,
Dool-dool ka sa Ginoo, Ginoo na right dere ka sa Ginoo. Nga wrong mo gitong gihimo nimo sa iya. Ano siya? And then debts unpaid hinder your prayers. Then that which is borrowed or gotten wrongly, kanang nabit-bit nimo ba nga dili na mo intentional ba nga nadala lang nimo or naabot sa inyo haba pero kabalo kang dili mo. Uya nakabalo kang 15 tag iya ato. Kaya wrong gyapon din na siya nga ikip na lang nato bisag nakabalo ta nga dili ato. Sa akong isade, it also hinders our prayer. Mahimong obstruction siya. Ang atong gihimo ba? Maka, anang Ginoo nga, ay, kung mahatag na ko ni sa imo ha, magpadayon, kagahapon na ng dili mayong gihimo na imo. Warang yun anang kapagkahimo ba? So, di taurag ang Ginoo, magpakabungol siya sa atong pag-ampo, kaya natag ipanghimo nga dili kay maayo. So, pag naghulam, iuli. Pag nangutang, bayaran. No? Pag nabit-bit nimo ang intentional or bisa pag intentional, kaya nakabulok ang dili niya, nagipangita pagit sa tag-iya, iuli, oy. Nasuot, man to nimo nga, di kayo nang dumutong una, sa among lugar na ay, atong panahon na sa tingali, mga grade 3, grade 4 tingali ko anang mga idara. Duha ra ka balay sa amo ang barangay na TV. Na TV dito ana-ana dito. Black and white ra ba? Ana-ana ora ko parador tan-awon bagay ra gamay ra ng TV na sulod. Duha ra ka balay ang naat mo na. So nay mga panahon kibalay nga katong isa ka balay, magpatan-aw sila. Pirmiro nagkadugay, dili na mapatanaw. Bisan ang jealousy siradaan. Bisan ikaw, tora sa kasada, makakita manunta ka ba, pero siradaan. Tagkaw ang tawana. Ano ba? Tagkaw. Pero sa panahon pa ato dahil nga, kuwan, kining wala pa sa nanirado, magpunsisok mo dito, apil ko dito. Yanamay mga kalaki, ang mga chinilas, naas gawas, pasagdan kayo. Marong ang putong uban. Pag nalingaw na kang tumanaw dito, mugawas din to siya, white chinilas, mamili din si chinilas itong magwapo. Isuot yun. Lakaw. Na yung mag-iaway pagkawan, uy, pahuman ang salida ha. Anak, uy, chinilas ko na. Wala na. Uli na. Wala na. Na yung uban, malatusan sa ginikanan, kaya wala chinilas, uli. Nya, ako na-obserbahan nga, ang uban ko, doon ko yung mga batasan. Ang ilang mga bulak, kung tamatakan ko na, imbis kayo, butan-aw pa kasi ng TV, nagadamage pa sa ilang tanong, pagkatapos gahog-gahugaw, pag yun. Nadugay, wala na may patanawa. Ikaw, bisag nagtarong ka, madamay man kasi karaghanan, kaya, di ba? Ano man? Nasabda na to? Ano? Parang ingat anak ko gihapon sa Ginoo. Diligid pwede nga, mukonsintir ang Ginoo sa atong sayo, nga aron na lang gid kibalay nga lilioy. Insakto gyapon nga sayings, ang insakto ang sayop. Badlungon ang sayop, mag-irkonsay aron mahimo insakto. May gusto mag-ampo magita. Kay kabalo magita nga usa ni sa pinaka-strong kaning weapon sa Christian gid ang pag-ampo. Pero siguro ha, ang imong relasyon sa uban wala kay gitamakan. Nakarelasyon sa imong isig kaingon nga wala, dili ba ingon kibaling nga murag nagpatahor ka? Dili. Patas ra gyud ta tabangan sa Ginoo, patas ra gyud ta. Ako, pastor man tuod ko. Yabisan kay sa eskwelahan, ako administrator man ko. Pero ang akong tan-ag sa bisan ang mga parents, patas ra gyud mi tanan.